Praise the Lord. Hallelujah. Medyo malamig ang kapaligiran mga kapatid sa labas. Pero sa sanktuaryong ito mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay mainit sa bawat isa sa atin. Tayo po iaawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan sa Panginoon sa aming pagsamba at sa aming pagpupunin ng umaga. Hallelujah. Hallelujah. Awitan mo natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Tapat at dakila ang ating Panginoon, mga kapatid. At bago tuwing umaga, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise God. Bago po tayo umupo, buksan muna po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Hebreo chapter 11 verse 8. Nakita nyo na, sundan nyo po ako mga kapatid habang ito aking babasahin. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paruroon. So, pansinin po natin yung salitang tumalima at yung sa huling bahagi na di nalalaman kung saan siya paruroon. Ang talatang ito ay tumutukoy sa isang pagsunod, mga kapatid, na may kalakip na malaking pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga tinagurian si Abraham na ama ng pananampalataya. Bago tayo umupo, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos,
Diyos, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ang kami naririto ngayong umaga na may kalayaan sa mga problema, may kalayaan sa mga gawain. Taglay ang kalakasang nagmumula sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, ay ang kapayapaan at ang kaganakan na kami sasamba, magpupuri sa iyo. Makikinig na iyong salita ay isang malaking pagpapala sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita naming nabasa ngayong umaga. Ayan mo, Diyos, na ito'y aming pagbulay-bulayan. Buksan mo aming puso, ang aming kaisipan, at ayan mo, Panginoon, na maging pagkain espiritual ang iyong mga salitang ito sa bawat isa sa amin. Amin pong dalangin, Panginoon, na ingatan mo ang iyong mga anak na wala pa dito, ihatid mo silang ligtas upang sila aming makasama sa pagpupuri sa iyo sa araw nito. Panginoon, tinatagubilin po namin ang oras na ito. Samahan mo kami. Mag-usap ka, turuan mo kami, Panginoon, palalahanan mo kami, hubugin mo kami, O Diyos, sa nais mo sa bawat isa sa amin. Jesus' name we pray. Amen. Maraya po kayo mga kapatid. Praise the Lord. Doon po sa talata nating nabasa, gaya ng sinabi ko kanina, ito po ay tumutukoy sa isang bagay, yung pagsunod. Praise God. At isang ilustrasyon ang aking ibabahagi sa inyo, mga kapatid. Dalawang bata na magkapitbahay ang naglalaro sa harapan ng kanilang bahay. No, pangalanan po natin na sino pwede natin ipangalan. No? Kaibigan ko ito, si Brother Vic. Vic, at ang isa ay Joseph. No? Joseph. Pahintulutan yung gamitin ko yung inyong mga pangalan. No? Itong si Joseph at si Vic ay matalik na magkaibigan, mga kapatid, at sila po ay magkapitbahay at sila po ay naglalaro doon sa harapan ng kanilang bahay. At isa sa kanilang mga ina ay nagsabi, Vic, pumasok ka na sa loob ng bahay. So alam po natin na sa tahanan ng bawat isa sa atin ay mayroong mga batas o palatuntunang ibinibigay ang ating mga magulang, lalo na po yung ating ama at yung ating pong ina. Pag sinabing pag oras ng alas 6, wala nang naglalaro sa harapan ng bahay, kailangan lahat kayo, pagsapit ng dilim, ay nasa loob na ng bahay. Bakit? Para kalmante ang mga magulang. At ito nga po, mga kapatid, dumako na sa point, sabihin natin alas 6, kaya pinapasok na po si Vic. At dito, mga kapatid, si Vic ay dali-dali nagpaalam sa kanyang kaibigan si Joseph at siya po ay pumasok sa bahay. Samantalang si Joseph, kahit madilim na, ay patuloy pa rin siyang naglalaro. Praise God. Bakit, mga kapatid, si Vic ay tumalima? Ang dahilan sapagkat mayroon siya magandang relasyon doon sa tumawag sa kanya. Sapagkat ang tumawag po sa kanya ay ang kanyang mahal na ina, mga kapatid. So dito, mga kapatid, makikita po natin, mga kapatid, na kagaya natin, mga kapatid, yung ating pagsunod sa pangunguna at pagtawag ng Diyos sa atin ay nagpapakita ng ating magandang relasyon sa ating pong Panginoon. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, pag ni-require po ng Panginoon ang ating pagsunod sa kanyang pangunguna at maging sa kanyang pagsaway at pagtutuwid, ang ating pagtalima ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Although, mga kapatid, hindi
ibig sabihin na pag tayo hindi sumunod, hindi na po tayo anak ng Panginoon. Anak pa rin po tayo. Kaya nga lang mga kapatid, dinidesire ng Diyos sa mga anak ang mayroong lubusang pagpapasako at pagtalima sa ating po Panginoon. Wala pong ipinagkaiba sa ating mga tahan-tahanan, di ba? Lahat tayo ay naging anak. At sa ating kabataan, mayroon po tayong kanya-kanyang ugali. Ano? Siguro ngayong may edad na tayo, malawak ng ating kaalaman at karanasan, lalong naging masunurin tayo sa ating magulang. Pero nung ating kabataan, mga kapatid, mayroon po tayong kakulitan at minsan hindi po tayo sumusunod sa ating mga magulang. Kaya minsan papagalitan tayo, nakukulit tayo kahit saan, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin, hindi na po tayo anak ng ating mga magulang. Anak pa rin po tayo. Dangan nga lamang, mas ninanais ng mga magulang sa mga anak yung mayroong pagpapasakop at pagsunod. Ganon din po, mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo po ay maging masanurin, mga kapatid. So, isa pa mga kapatid na bahagi dito, yung pagsunod po ni Vic sa pagtawag ng kanyang ina, mga kapatid, ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina, mga kapatid. Ganon din po tayo. Pag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, pinapakita po natin yung devotion po natin sa ating po Panginoon. Praise God. Diba mga kapatid? Tayo sa ating mga bahay, sumusunod tayo sa ating magulang. Bakit? Mahal po natin sila. Mas masarap sumunod dahil sa pagmamahal kaysa yung tayo po ay sumusunod dahil napipilitan. Hindi po ba mga kapatid? Pag mahal po natin ang isang tao, sumusunod po tayo. Sumusunod po tayo, mga kapatid. Praise God. Kaya nga pag sa loob ng tahanan, lalo na mga kapatid sa mga mag-asawa, yung pagsusunuran ay isang bagay na mahalaga. Kaya nga mga kapatid, pagdating sa loob ng tahanan, sa relasyong mag-asawa, wala nang lalaki, wala nang babae. Kilalaki ka, kibabae ka, ay kailangan magkaroon kayo ng pagsusunuran. Kaya pag sinabing maglaba ka, maglalaba ka. Ganon yun mga kapatid. No? Mahalaga sa isang relasyon, mga kapatid, ang pagsusunuran. Ang importante mga kapatid, nagkakasundo kayo. Praise God. At dito mga kapatid, kinaluluguran ng Diyos yung pagsunod na tayo masaya at agaran, mga kapatid, sapagkat ito'y pagpapakita ng pagmamahal sa ating Panginoon. Maging ito man ay sa pagtutuwid, yung ating pagsunod ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa umagang ito mga kapatid, dalawang bagay ang mahalaga. Makikita po natin doon kay Abraham sapagkat siya ama po ng pananampalataya. Ang kanyang pagsunod ay pagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya. Kung si Abraham ay hindi sumunod, mga kapatid, hindi siya tataguri ang ama ng pananampalataya. Kung babalikan po natin ang talata, siya po ay tumalima. Tumalima po siya, mga kapatid. Subalit kung papansinin po natin doon sa huling bahagi ng talata, makikita po natin na siya ay yumaon sa di niya nalalaman kung saan siya paroroon. Subalit dahil sa kanyang malaking pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon, yung pagsunod ay ebidensya, mga kapatid, ng kanyang pananampalataya. Praise God. So sa ating buhay, mga kapatid, lalo na sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, mas malalim yung antas ng pagsunod
sa atin bilang mga mananampalataya. Sa isang tahanan, madali ang pagsunod sapagkat nakikita po natin yung taong nag-uutos o nagbibigay sa atin mga kapatid na kumanda. Pero dito sa pananampalataya natin, hindi natin nakikita ang Panginoon. Kundi ang kanyang mga salita lamang. At ang sukatan dito ay ang ating pananampalataya. Praise God. So sa umagang ito mga kapatid, tayo po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palapakan po natin ang praise God. Praise God. Praise the Lord. Pilihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa ating buhay mga kapatid. At sa atin bilang kanyang mga anak, ang pagsunod ay kinaluluguran ng atin pong Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sapagkat muli ay pinalala mo sa amin ang pagsunod ay isang dakilang bagay at bahagi, Panginoon, bilang sa pamumuhay ng isang Kristiyano, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo lang yung mga salitang ito, Panginoon, na aming patunghayan ngayon, Panginoon, ay laging kumatok sa aming mga puso upang ang salitang pagsunod, Panginoon, ay hindi lamang po namin magawa para sa iyo, kundi ganoon din po, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, lalong-lalo na, Panginoon, sa loob na aming mga tahanan. Ang salitang pagsunod, Panginoon, ay malaking bahagi sa bawat relasyon, anuman ang kalagayan nito, sapagkat dito nasusukat, Panginoon, ang pagmamahal ng bawat isa, kung paano nagsusunuran ng iyong mga anak. Amin pong dalangin, Panginoon, na sa sambahayan ito, bilang pamilya mo, Panginoon, hayaan mo na ang magkakapatid, Panginoon, ay matali sa buklod ng pagsusunuran, tanda ng pagmamahalan sa bawat isa bilang iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito, sapagat ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi nagbabago. Kagaya ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, ito'y bago tuwing umaga. Praise God, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito ay mayroon din po mga hiling na panalangin, Panginoon, tungkol sa kagalingan kay Agapita Casas, Panginoon, ganoon din kay Sister Teresita Dinglas. Hindi man po namin alam, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa kanilang karamdaman, Panginoon. Amin pong dalangin, O Diyos, bilang nagkakaisa ang iyong mga anak. Amin pong idinudulog sa iyo ang dalawang kapatid po namin ito. Alam po namin, Panginoon, na lahat ay may pangyayari sa iyo. Kaya sa umagang ito, sama-sama po kami, Panginoon, na nagsusumamo sa iyo. Igawad mo, Panginoon, ang iyong kagalingan sa kapatid po namin ito, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, ng iyong biyayang kapangyarihan ay kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang magpala sa kanila. Pakilala at ipakita mo, Panginoon, sa kanilang buhay ang himala na patuloy mong ginagawa sa iyong mga anak. At sa umagang ito, Panginoon, kami lubos na nagpupurit at nagpapasalamat sapagkat sa kabila, O Diyos, ng masamang panahon, Panginoon, di
tinipon mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong mga anak, hindi hadlang, Panginoon, ang masamang panahon. Hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang kawalan, hindi hadlang ang karamdaman, Panginoon. Sapagkat kung tunay na nagmamahal ang bawat isa sa amin, ang mga bagay ay magagawa po namin sa iyo sapagkat ikaw na nagpapalakas sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagpupuring pagsamba ngayong umaga. At hayaan mo, Panginoon, na mabigyan ka po namin ng nararapat na pagsamba sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Palapakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Pagitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Praise God. Masarap magpuri sa ating Panginoon. Praise God. Makakaupo na po kayo mga kapatid.